Magkakabuhol yan eh, magkakabuhol. Okay lang. Magkakabuhol sila. Una mo dun, una mo kanya mo. Busy si moderator eh. Busog na ba kayo? Ayan, buti na lang nabusog kayo. Yan, dahil busy sila, tayo yung hindi busy, tayo na lang mag-uusap-usap. Amen ba? Ayun eh. Adi tayo na lang. Nabusog ba kayo? Amen. Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Salamat po sa mga nagkaloob ng mga pagkain sa araw na ito. Nabusog ang aming mga tiyan. Kailang pala kung di tayo kaya ako. Asa na tayo? Klaro yun. Ang ating mga dila daw ay sa panahong iyon ay babaguhin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, katulad, nung nakikita niya ang picture na yan, yan yung Pentecostes ng mga alagad at ng ating Inang Maria. Ganyan yung kaganapan nung sila ay nananalangin doon sa tinatawag nilang upper room. Kasama nila si Mama Mary at si Mama Mary ang kanilang reyna. Kaya nga si Mama Mary ay reyna ng mga apostol. Yan, reyna ng mga alagad. Kasi sila yung mga alagad na hinirang ng Diyos. At nung pagkamatay ng ating Panginoon, habang nag-aano sila, nagna 9 days vigil, nananalangin sila. At yung pagpapanalangin nila na yun, lahat sila'y nagpupuri. Kaya nga kanina, tinuruan kayong mag-Alleluia. Hello! Kaya nga kanina, tinuruan mag-Alleluia. Kasi yung Alleluia na yun, yun yung holy word na napakabisa. Ito nga yung tawag nilang unlock, to unlock the power of God. Kaya nga sila, nung panahon na yun, nagpupuri din sila nun sa Diyos. Kaya nung habang sila'y nagpupuri sa Diyos, merong isang animoy malakas na hagulog ng hangin na silang naramdaman. At pagkatapos nun, kung nakikita niyo ang mga red na yan, iyan yung mga dilang apoy na lumapag sa kanilang mga ulunan na sumisimbolo sa Espiritu Santo. At silang lahat, habang sila'y nagpupuring, silang lahat ay nakapagsalita ng iba't ibang wika. Katulad nung naganap din sa amin, nung kami nagpupuri sa akin
ay nagsiseminar doon sa Christ Peak of the Universe. Dito sa may San Pedro 9, at Connie? San Pedro 9, may pa-seminar dyan. Diyan kami noon, nagpupuri kami dyan doon, nagpipraise kami, nag-a-alleluia din kami. Kaya nga kayo, pinipilit, o hindi naman sa pinipilit, kundi ibinibigay sa inyo yung key, the power to unlock God. Ito yung alleluia. Habang kami ay nag-alleluia, nung panahon na yon, kaming lahat, isa ako doon sa nakapagsalita sa iba't ibang wika. Kaya nung panahon iyon, tinanggap ko yung pagsasalita sa iba't ibang wika. Amen ba? Kaya nga tayo, habang tayo nagpupuri, isipin lang natin yung ating alleluia ay iliuukol natin sa Diyos. Ano nga ulit sa Tagalog ang alleluia? Tagalog. Purihin ako. Purihin ang Diyos. Sa English, praise the Lord. Ayan ang meaning ng alleluia. Kaya kapag kayo ay nag-a-alleluia, kayo ay nagpupuri saan? Sa Diyos. Palakpakan natin na malakas ang Panginoon. Kaya nga iyan huwag mong malilimutan, habang kayo ay nag-a-alleluia, papasok dyan yung susi ng kapangyarihan upang mabuksan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen ba? Amen. Bakit nga ba kailangan magkaroon ng kapangyarihan yung dila natin? Kasi merong kalaban. Kaya nyo bang lumaban sa demonyo kung walang kapangyarihan ang inyong mga dila? Parang labanan lang yan. Diba? Ikaw, masasabihin ko, kayo, Talo. talo mo ko. Sabihin nyo, talo mo ko. Ako, tukulang ako ng tuko. Pero ang sagot nyo, talo kita, talo mo ko. Talo kita, talo mo ko. Yan ang sagot. Naiintindihan nyo? Tuko. Ayan, sabi si Queen. Pag sinabi ko tuko, sasabihin nyo, Talo kita. pag ulit-ulit na tuko, Talo ka na. talo mo ko. Ganun ang labanan, dapat walang hintuan. Kasi ang kalaban natin dito ay masamang espiritu o ang demonyo na pwedeng makapinsala sa ating mga buhay. Kaya na tayong papaghirapin. Kaya na tayong kagatin sa araw-araw. Amen ba? Amen. Kaya pag sinabi ko tuko, kasan nyo. Bahala kayo pag di nyo natalo yung tuko. Tuko. Walang hintuan ha, okay? Kunwari, maglalabanan. Maglalabanan tayo. Kailangan walang hinto. Ang huminto, yan, sabi nyo yan. Handa na kayo? Okay ba? Ready na? Okay. Tuko. 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 Tuko.
makapangyarihan sa lahat. Amen ba? Sa lahat, tandaan nyo, hindi demonyo ang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Amen ba? Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Yan, kailangan ganyan. Habang malakas pa tayo, dapat tayo ay magpupuri. Kasi nga, sabi nga kanina, kapag daw hindi na tayo nagpuri, ano na yung magpupuri? Ang mga bato na. Yan. Matulad sa akin, maraming puno. Pag hindi kami nagpuri sa Diyos, yung mga bato, mga puno na yung magpupuri sa amin. Eh di pagka nabagsakan na yung mga bahay namin, duro ang mga bahay namin. Alam niyo ba kung ano yung mga itsura ng bahay namin? Like material lang yun. Kapag nabagsakan ang puno, duro. Wala talaga kaming bahay. Kaya mapilit kong sinasama sa gawain nito para ang inyong mga dila ay baguhin din ng Diyos. Amen ba? At merong nakatanda kung paano itinakda ang pagbabago ng ating pananalita ng Diyos, ganun din sa inyo. Amen ba? Kaya nga, napakahalaga na asamin natin o makamit natin yung pagbabago ng ating mga pananalitang ito na nagmumula sa Espiritu Santo. Sino magbibigay? Espiritu Santo. Sino magbibigay ng regalo? Ha? Espiritu Santo. Santo. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Hindi ako, hindi si brother, at hindi kaming mga naandi dito tumatayo. Sino? Espiritu Santo. Lalagyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang inyong mga dila para Pampuri. Puri. makalaban sa demonyo. Kapag walang kapangyarihan ng ating mga dila, hindi natin kayang labanan ang demonyo at masamang espiritu. Paano natin lalabanan? Magsasalita tayo sa iba't ibang wika. Katulad ng mga sabi nga doon silang lahat ay tatanggap ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng demonyo at magsasalita sa iba't ibang wika. Marcos. Ayan ang sinabi sa aklat ni Marcos na sila ay magpapalayas ng masamang espiritu ng demonyo at may kasunod at magsasalita sa iba't ibang wika. Kaya kasama yan sa pagpapalayas ng demonyo. Kaya dapat mahalaga na ang ating mga dila ay lagyan o malagyan ng kapangyarihan ng Amen, ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Pero sabi nga paano ba natin yan matatanggap? Naniniwala ba kayo sa Diyos? Amen. Naniniwala ba kayo sa Diyos? Amen. Amen. Tandaan natin ang demonyo naniniwala din sa Diyos. Nagsisimba nga ang Diyos Ay, nagsisimba nga ang demonyo Amen ba? Nagsisimba rin ang demonyo. At ang demonyo, ang masamang espiritu, sumasakay yan sa mga mata nyo. Amen ba? Paano yan sasakay? Paano sumasakay? Kapag Inato. pumipikit na kayo. Sinasabi sa inyo, huwag kang makinig dyan sa speaker na yan. Binobola ka lang yan. Tapos, tulog ka na, hanggang sa makatulog ka na. Diba? Di kasama natin ang demonyo dito. Kasama natin ang masamang espiritu. Nasaan? Nandyan sa kalupa ang inyong mata. Pag sinabi ko, tulog ka na, nakuha mo paniwalaan na tulugan mo na lang yan. Tulugan mo na lang yan si Sister Grace. Yan ang gawa ng masamang espiritu. Ayan ang gawa ng demonyo. Kaya kapag naandyan na yan, dapat kaya nyo lang palayasin. Sasabihin nyo lang sa pangalan ni Jesus masamang espiritu ng pagkaantok. Tumayas. Kaya napakahalaga ng ating mga tila ay mayroong kapangyarihan. Masamang espiritu ng karamdaman sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Tapos
Nakikita niyo ba ang Diyos? No. Diba? Hindi natin nakikita ang Diyos, pero naniniwala tayo na merong Diyos. At ang paniniwala natin dapat nakakarating sa pananampalataya. Hindi naniniwala ka lang. Ang paniniwala nasa isip lang yan. Pero kapag ikaw ay sumasampalataya, nakikita yan sa isip, sa gawa, sa salita, nakikita yan sa kamay, sa dila, sa puso, at sa mga paa. Kasi kapag ikaw ay sumasampalataya, kailangan buhay ang iyong pananampalataya. Sinasamahan ito ng paggawa. Kapag walang paggawa ang iyong pananampalataya, ito yung patay na pananampalataya. Amen ba? Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Alam mo, minsan kasi parang nasanay na lang tayo sa buhay natin. Nasanay na lang tayo sa buhay natin na hayaan mo na kahit nakikita ko yung mama ko araw-araw lasing. Andyan na yan eh. Diba? Tanggapin na lang hindi. Hindi dapat ganun. Merong paraan. Hindi dapat tanggapin natin ang ganun. Ano yung paraan? Pag patuloy lang tayong makinig, patuloy natin gawin yung mga bagay na alam natin makakabuti. Amen ba? Huwag natin makasanayan na ganyan na yung buhay natin. Meron pang mababago. Meron pang babaguhin ng Diyos sa buhay natin. Kung tayo ay patuloy lang na susunod. Kung tayo ay patuloy lang sasampalataya sa Diyos, mababago rin ang ating buhay. Gusto niyo bang mabago o wag na lang? Kaya patuloy tayong sumampalataya. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Na yung ipagkakaloob niya sa atin ay tulong sa atin yan para sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga, minsan nasanay na lang tayo, buhay ng buhay, alam mo. Ito ba yung gusto ng Diyos? Hindi ito yung gusto ng Diyos. Alam mo kasi ang may kasalanan, hindi naman sinasabi ng kasalanan. Ito yung bunga ng pagsuway ni Eva at Adan. Dati nilikha ng Diyos ang perfect creation. Bago nilikha ng Diyos ang tao, nilikha muna ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Amen ba? Nilikha muna ng Diyos ang mga puno, ang mga halaman, ang mga isda. Kailangan ba natin ng halaman? Kailangan ba natin ng gulay? Kailangan natin ng isda. Kailangan natin ng mga mga bunga ng puno. Kailangan natin yan. Kaya nga iyan muna ang unang nilikha ng Diyos bago niya tayo nilikha. Bago niya nilikha si Eva at Adan at ipinagkatiwala kay Eva at Adan ang pamamahala. Pamamahalaan niya yun. Na kung saan kung hindi sumuway si Eva at Adan, hindi sana tayo mahihirapan. Wala sanang karamdaman. Amen ba? Pero ito yung bunga ng pagsuway. Pero, ang naging bunga naman ng kamatayan ng ating Panginoon, ng ating Panginoon Jesucristo sa krus, ay yung maibalik yung mga naiwala ni Eva at Adan. Ano ba yung naiwala ni Eva at Adan? Yung naririnig nila ang Diyos. Yung nakakausap nila ang Diyos. Simula nung si Eva at Adan ay nagkasala, kumbaga isinumpa sila ng Diyos. Ano yung sumpa na ginawa niya sa mga babae? Ikaw, babae, maghihirap ka sa iyong pamamanak. Ang iyong isang paa ay nasa buhay. Ayan yung sumpa na ibinigay ng Diyos ni Amang Yahweh kay Eva simula nung sumuwag sila. At ang lalaki naman, ano yung sumpa sa kanila? Ikaw, lalaki, ang lahat ng iyong kakainin ay iyong paghihirap.
kinabukasan, pagpapawisan mo ng dugo, ng pawis. Nakakain na kayo ng pawis? Ha? Nakakain na kayo? Nakatikim na kayo? Nakatikim na kayo ng pawis? Ang alam, di ba? Kasi nga, nakakain na tayo ng pawis? Parang asin? Totoo na mamaalit ang pawis. Pero sabi nga, mula sa pinaghirapan ng ating mga asawa, ng ating mama, ng ating papa, yung paghihirap na yun na nagkakaroon sila ng pawis, yung inikita nila sa pamamagitan ng pagtatrabaho na may kasamang pawis na ibinibigay natin ang pagkain sa araw-araw. Iyon yung kanilang pinagpawisan. Kaya nga nakakain na kayo ng pawis. Nakakain na kayo ng pawis. O, diba? Iyon yung pinagpawisan ng ating mga magulang na kung saan hindi sana nga yung mangyayari kung hindi sumuway si Eva at Adan. Ano ba yung sinuway nila? Ano ba yung sinuway ni Eva at Adan? Kinain naman sana. Ayun. Sabi kasi ng Diyos, huwag niyong pakikialaman itong lugar na ito, itong puno na ito. Pag-init nyo ng lahat, huwag lang ito. Diba? Pero ang ginawa ni Eva at Adan? Kasi masarap daw ang bawat. Masarap ang bawat. Kaya simula nung sumuway si Eva at Adan, pumasok na ang kahirapan, ang kasalanan. Kaya nga, simula naman ng pagkamatay ng ating Panginoon, ibabalik naman niya yung mga nawala ni Eva at Adan. Na kung saan dati nakakausap ni Eva at Adan si Amang Yahweh. Dati naririnig nila yung kanilang tinig. Kaya nga ngayon, sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoon at pagkabuhay, ibabalik na yung mga regalo na ito. Kaya nga sa panahong ito, malay nyo, ibigay sa inyo yung regalo na kung saan gagamitin nyo ito sa pagtataboy ng masamang espiritu na maglalagay sa atin ng karamdaman at kahirapan sa buhay. Dahil ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay na sagana. Ayaw ng Diyos na naghihirap tayo. Amen ba mga kapatid? Amen ba? Amen ba? Amen ba? Amen ba? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Kaya nga tayo, kaya nga yung pagkakaloob yan sa ating mga sumasampalataya sapagkat ang sumasampalataya ay tatanggap ng tanda ng kapangyarihan. Paano nga kung hindi kayo sumasampalataya? Paano kayo tatanggap ng kapangyarihan? Kaya dapat sumampalataya tayo sa Diyos. Amen ba? Amen. Sabi nga, ang Espiritu Santo daw matagal na natin tinanggap. Tinanggap natin ito nung tayo ay, nung tayo ay bininyagan. Diba? Mga sanggol pa tayo. Sino ba yung nabinyagan dito? Lahat nabinyagan na? Ewan, ikaw ba? Nabinyagan na kayong lahat ng baby pa, diba? Nabinyagan na tayo. At mula sa binyag, tinanggap na natin ang Espiritu Santo. Tinanggap na natin yan ng binyag. Kaya lang, hindi lang natin alam. Kasi bakit? Bakit? Kasi baby pa tayo. Amen ba? Kaya hindi natin alam na meron palang babaguhin ng Diyos sa atin. Hindi natin alam kung bininyagan pala tayo, tinanggap na natin ang Espiritu Santo. Bakit hindi natin alam? Kung baby pa tayo, tinanggap natin ang Espiritu Santo. Bakit hindi natin alam? Kasi wala pa tayong alam. Kasi hindi rin sinabi sa atin ng ating mga magulang. Amen ba? Hindi rin sinabi
kamalayan. Meron na kayong meron na kayong kamalayan o meron na kayong isip na tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Unlike nung tayo ay bininyagan, nung tayo ay mga bata pa, hindi natin alam na tinanggap natin ang Espiritu Santo. Amen ba? At kapag natanggap natin ang Espiritu Santo, tayo ay tatanggap ng kapuspusan. Tatanggap tayo ng mga kapangyarihan. Kaya ang napakahalaga na tayo ay merong pananampalataya. Palakpakan natin ng malakas. At yung tatanggapin natin, ito ay napakahalaga. Katulad ng mga alagad na tinanggap nila yung pagsasalita sa iba't ibang wika. Kaya nga mamaya tatanggapin nyo din. Hihingi kayo kung nais ninyo na huwag manatili yung ating buhay sa ganong sitwasyon. Humingi kayo at gagamitin iyan sa